Hey there, Asin Kuis! Welcome back to my channel. This time, hindi performance ang pag-uusapan natin, kundi yung trending nowadays actually. Kasi sa pagpasok ng taon, naglabas itong si napakatapang na director, no? Si Direk Daryl Yap, ng isang teaser para sa kanyang paparating na pelikula na may title na The Rapist of Pepsi Paloma. So, definitely hindi naman namin talaga kilala si Pepsi Paloma. Hindi namin abutan siya kasi batang 90s kami. But, of course, hindi naman din kami unaware sa mga usap-usapan, especially with the songs Polarium ng Eraserheads. So, may urban legend about it. Yun nga ba talaga yun? Yung basis ng song. I think for a time sa isang interview si Ellie Buendia dininay niya na yon, no? Okay, so nag-release ng teaser si Direk Daryl ang Vincentiments. And ang pinaka-latest dito ay ang news na binigay kanina ng News 5. Kanina lang nakita ko na si Vic Soto ay maghahain ng reklamo kay Direk Daryl Yap kaugnay ng Pepsi Paloma film. So sabi dito sa news or post, sinabi niya maghahain ng reklamo ang actor TV host na si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap kaugnay ito sa pelikula ni Yap tungkol sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Ihahain ng reklamo sa Muntinlupa City Regional Trial Court January 9, bukas, ayon sa legal counsel ni Vic Soto. So, January 8 pa lang ngayon. Tama, ang dami nang agad nangyari, no? And there are comments already sa internet saying like guilty daw agad si Vic Soto. Hindi pa daw lumalabas yung movie. Pumuputak na. Ito I'm just reading comments from our netizens. Ayan. Sabi naman dito, naku po, di pa napapanood, kakasuhan na yung director. And even Direk Daryl is sharing the article and even the text message. 9:25 AM pa pala lumabas yung mga yung mga text messages na yun nga, media advisory requesting for media coverage regarding Vic Soto will file a case against the maker of Pepsi Paloma trailer January 9, Thursday, 10 AM, Muntinlupa City, RTC. Wala tayo kasi narinig from Vic Soto in the past few days Pero just a recap lang, panoorin natin yung ito. May nakita akong news clip lang from DZRH about dito sa pinag-uusapan natin. Okay? Inilabas na ng kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap ang teaser ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Dito gagampanan ng dating child star na si Red Bustamante ang buhay ng yumaong 80s soft drink beauty. At sa 26 na segundong video na ito, nabanggit ang pangalan ng aktor at komedyanteng si Vic Soto. Narito ang report. Agad pinag-usapan online ang inilabas na teaser para sa pelikula na pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma ng kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap. Dito kasi, diretsang binanggit ang pangalan ng veteran TV host na si Vic Soto. Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Ang dating child star na si Red Bustamante ang gaganap bilang yumaong si Pepsi Paloma. Habang ang screen veteran namang si Gina Alhar ang tumanggap ng papel para bumida bilang yumaong aktres na si Charito Solis. Kabilang din sa cast nito si Namon Confiado, Shermaine Buencamino at even to that, si Gina Alhar nagaganap na bilang Charito Solis. I'm reading comments na close naman din si Miss Gina kina Vic, and even Charito Solis daw close din daw yun kina Vic.
So parang di rin daw nila sure kung talaga bang kasi teaser lang yung napanood, di ba? Kung talaga bang this movie will paint Vic Soto and others as bad. Kung sila nga ba yung sinasabi doon na rapist of Pepsi Paloma. Kasi hindi pa natin napapanood yung movie eh. Tito Solis. Kabilang din sa cast nito si Namon Confiado, Charmaine Buencamino at theater actor na si Andres Balano Jr. Sa isa namang hiwalay na post ni Daryl Yap, nakasaad ditong hindi anya tungkol sa TVJ o Tito, Vic at Joey ang pelikula. Ayan, sabi naman dito ni Direk Daryl is hindi naman tungkol sa TVJ. Knowing kasi yung ibang nakanood kasi ako ng ibang pelikula ni Direk Daryl, di ba? At yung works niya talaga, kinda ganun talaga yung style niya eh. Like for example, Martyr or Murderer. Hindi naman din sinabi talaga kung sino ba yung sinasabi doon Martyr or Murderer. I mean, initially iniisip natin kung titinan mo, general perception that time, si Ninoy ba ay martyr or murderer? Ganon. Pero hindi naman doon sa pelikula, hindi naman yun yung nangyari doon. Made in Malacanang. Iba pala yung Made in Malacanang. Ayun. So, kinaklaro naman dito ni Direk Daryl na hindi daw about sa TVJ tungkol kay Pepsi. But siguro, nabanggit si Vic Soto. Baka may part doon. Kasi talaga naman historically, nagkaroon ng may evidence naman di ba? Nag-file nga ng case si Pepsi. Merong encounter. Kumbaga yung dalawang character. Nanindigan itong kung ano lang anyang nangyaring may sapat na ebidensya ang kanilang ipapakita. Ayun. So the second question dito, rapist, di ba inurong ni Pepsi ang kaso? Ako, ang prod ko ba ang nagsasabi na ang title ay TVJ? Kaya lang yan, hindi tungkol sa TVJ ang pelikula tungkol kay Pepsi. Lalabas po ba ang characters ng TVJ sa pelikula? Oo, pero hindi tungkol sa TVJ ang pelikula tungkol kay Pepsi. Marami. Okay, sa lahat ng sagot dito ni Direk Daryl, puro sinasabi niya tungkol kay Pepsi. Tungkol kay Pepsi. Ipapakita. Paglilinaw pa ng kontrobersyal na direktor, hindi produce ng mga halushos na ani ay kaaway ng TVJ o sa ilalim ng Tape Incorporated na pag-aari ng mga ito ang ginawang pelikula. Alam niyo naman na natin yung issue na kasi nga yung Tape Incorporated yung before na nangangalaga ng Itbulaga and nagkaroon sila ng rift, di ba? Kaya nasa ibang channel na ang Itbulaga. And for a time, hindi pa nga nila nagagamit yung Itbulaga talaga na title. At hindi rin daw ito binuo para malinis ang umano'y pagkakaugnay ng mga Soto sa kwento ng yumaong si Pepsi Paloma. Samantala, kung ating babalikan ang inilabas na vlog ng broadcaster na si Julius Babaw sa kanyang YouTube channel noong nakaraang taon, eksklusibo nitong nakapanayam si Coca Nicolas, na kabilang din sa tinaguriang soft drink beauties noong 80s. At dito sinabi niyang walang katotohanan ang kontrobersiya na bumalot sa dating kasamahang si Pepsi at sa TVJ. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Vic Soto tungkol dito. Ayun, so wala pang ipinakitang pahayag that time itong news clip. Pero now, the latest is magpa-file si Vic Soto bukas. And dun sa interview ni Julius Babaw kay Coca Nicolas, sinabi niya na wala daw katotohanan yun kasi sabi niya doon sa interview, nakausap niya si Pepsi and then sabi gimmick lang daw yun ni Dr. Ray, yung kanilang manager. So let's see talaga. And actually hindi pa nga tayo sure kung mapapanood. Even Direk Daryl, parang may nakita akong comment niya, sinasabi niya na kasi parang may comment may comment doon na sana daw mapanood sa ibang bansa, and then nag-comment back si Direk Daryl, sabi niya unsure siya even kung sa Pilipinas ba mapapalabas.
So what more pa yung sa ibang bansa. Pero let's see. Kaya hindi pa rin natin alam kung mapapalabas nga. Pero kasi ang playdate na nakikita natin sa teaser at sa pinapost ni Direct Daryl is February 2025. Ayun. So abangan natin yung mangyayari dito bukas. As I was saying, yun, si Direct Daryl mismo, pinopost niya yung article na maghahain nga si Vic Soto ng case tomorrow. At ang mga comment iba-iba rin. Some are really questioning what's really the purpose of the movie, anong goal, anong significance pa nun, kasi matagal naman na daw na panahon yun. And si Direct Daryl naman, in defense to that, may kwento din kasi yung mother tsaka yung kapatid so hindi naman sila nabigyan ng chance, I think, before na makapagbigay ng kanilang kwento rin. So this time malalahad nila kung ano yung naman yung kanilang side of the story. And then ito, may mga nagko-comment like saying lalong manonood ang mga tao niyan kasi ako curious Ito, haba nung comment nito. Direct, kung talaga may pakikas sa lahat ng rape victim at kung may pakikas sa kababayan mong tagagapo, lahat ng rape case na tingin mo hindi nabigyan ng hustisya ay kalkalin mo, gawan mo ng pelikula. Lahat ng tagagapo itulungan mo. Hindi yung lumaki kang nakikipepsi lang at nang maging director ka naglakas loob ka pang buhayin ng kaso kasi alam mong kay Pepsi. Kasi ang pag-uusapan, kay Pepsi lang interesado ang mga galit sa TVJ. Sikat ang pangalang babanggitin mo sa pelikula mo, nakikipepsi ka lang, wala ka naman talagang alam. Yun yung comment. Tapos syempre mga ibang mga ibang rebuttal naman typical Filipino humor, like ito, rebat sa kanya tuloy, ba't ka nang uutos? Ayan, sabi naman dito nung isang nag-comment, basta direct kung di ito makapalabas sa sinihan o kung saan, send mo na lang sa amin sa Messenger. Bayad kami 20. Baka bawal din pay-per-view And then may iba naman, sana inintay muna lumabas yung movie, pinanood muna bago gumawa ng hakbang. Hindi natin alam, baka may plot twist, di ba? Kasi di ba historically inatras yung kaso at saka hindi naman nakulong si Vic or any one of them. Tama ba? Parang wala naman nakulong na related to Pepsi. Ayun. So ano pa bang ibang comments dito? Yung kanina sinabi ko na dami na agad nangyari, senyora, yun din ang sinasabi. And yun, papunta na daw tayo sa exciting part. Normal lang yan, tingnan natin kung sino ang makakarma sa kanilang dalawa, sino nagsasabi ng totoo. Ito naman sabi, nice bossing para masampulan lahat may hangganan. And ayun, mainit na usapin at talagang engaging ang mga Pilipino sa Facebook about this one, especially that article na nilabas kanina na magsasampa ng kaso si Vic Soto. Abangan natin bukas kung anong latest dito. Kayo naman, anong mga haka-haka nyo dyan, mga asin quiz? Nagulat din ba kayo doon sa trailer? And ano sa palagay nyo ang magiging takbo ng pelikulang ito? Okay, pwede kasi yung iba sinasabi din nila na it's not really yung the actual rape na nangyari. Pwedeng kasi diba she started young, so there could be an abuse, not just yung sa physical niya, but mentally niya, ganyan, na-abuse siya, na-rape siya on that side per se, diba? Ayun, iba-iba din ng hakaka. Kaya nga hindi natin alam kung
ano talaga ang magiging takbo ng pelikula na ito until it will be shown. At yun din ang isa pa nating aabangan kung mapapalabas ang pelikula. Okay. So yun lang muna. Let me know your thoughts din mga Asingkus. Comment section. Alright? Maraming salamat sa panonood ng video na to. Lagi kayong mag-iingat. Bye-bye.